Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 3. Pagsisimula ng bayad na serbisyo 3. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao matapos mawala ang Dokaibi. May ilang tao na sinubukang lumabas ng tren habang ang iba naman ay tumawag sa pulis. Si Yosanga ay kabilang sa huling grupo. Pulis, hindi sumasagot ang mga pulis. Ano ang dapat kong Humupa ka, Yosanga sabi ko, nakatitig ng diretsyo sa mga hindi nakatutok na mata ni Yosanga. Yosanga nakapaglaro ka na ba ng laro? Na ginawa ng koponan ng pag-unlad? Isang laro kung saan ang mundo ay nawasak at ilang tao na lamang ang nakaligtas. Ha? Ano ang sinasabi mo? Isipin mo ito. Nasa laro tayo ngayon. Tahimik na dinilaan ni Yosanga ang kanyang mga labi. Laro Madali lang. Huwag mag-atubiling gawin ang sinasabi ko sa'yo. Naiintindihan? Naiintindihan. Ano ang dapat kong gawin? Manatiling tahimik. Sa wakas, dahan-dahan kong kinontrol ang aking paghinga. Kailangan ko rin ng oras upang maayos na tanggapin ang lahat ng ito. 3 paraan upang mag-survive sa isang wasak na mundo. Ang mga paglalarawan na umiiral lamang sa nobela ay ngayoy unti-unting nagiging totoo sa aking mga mata. Ang Dokaibi ay inunat ang kanyang antena. Ang mga katawan ay nagkalat na parang basura sa kalesa. Ang dugo ang empleyado sa opisina na nanginginig. Isang matandang babae na umuungol sa kanyang upuan. Pinanood ko ang bawat eksena ng may matinding atensyon. Parang si Neo sa Matrix na nagdududa sa katotohanan. Nagmamasid, nagtatanong, at sa huli, nagiging nakausap. Kailangan kong aminin ito. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit, pero walang pagdududa tungkol dito. Ang mga paraan ng pagbuhay ay naging isang realidad. Hayaan mong isipin ko. Paano ako dapat makaligtas sa mundong ito? Halika na, lahat. Lahat, huminahon kayo. Simulan mong huminga ng maayos. May isang lumapit eksaktong 5 minuto pagkatapos ng Dokaibi. Nawawala. Siya ay isang matibay na lalaki na may maikling gupit na buhok, isang ulo ang taas kumpara sa karaniwang taas. Nakapagpahinga ka na ba? Pakisuyo, itigil mo ang iyong mga ginagawa at pakiusap na bigyan mo ako ng pansin sandali. Tumigil na ang mga tao sa pag-iyak o pagtawag. Nang ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, muling binuksan ng malaking tao ang kanyang bibig habang ikaw ay. Alam mo, sa kaganapan ng isang pambansang sakuna, ang maliliit na kaguluhan ay maaaring magdulot ng malalaking pinsala sa tao. Yan ang dahilan kung bakit kontrolado ko na ang sitwasyon. Ano, sino ka? Isang sitwasyon ng pambansang sakuna. Ano ang sinasabi mo? Ang ilang tao ay nahuli sa kanilang paggaling at matinding tumutol sa salitang kontrol. Pagkatapos, inilabas ng binata ang isang ng opisyal ng gobyerno mula sa kanyang pitaka. Ako ay kasalukuyang isang tenyente sa hukbo na nagsisilbi sa Unit 6502. Ang mga mukha ng ilang tao ay naging magaan. Isang sundalo, siya ay isang sundalo. Gayunpaman, napakaaga pa upang makaramdam ng ginhawa. Nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa aking unit. Nagtipon-tipon ang mga tao sa harap ng smartphone ng sundalo. Nabasa ko ang nilalaman ng walang kahirapan dahil malapit ako dito. Isang antas-isa na sitwasyon ng pambansang sakuna ang nangyari. Lahat ng tropa magtipon-tipon ng mabilis. Narinig ko ang mga pagdighay sa paligid ko. Ito ay isang sitwasyon ng pambansang sakuna. Hindi ako nagulat dahil inaasahan ko na ito. Sa katunayan, ako ay nagulat dahil sa ibang bagay. Si Army Lieutenant Lee Hyun-sung. Ang Lee Hyun-sung na yon ay ang lalaking ito. Alam ko kung sino siya. Ito ang unang pagkakataon na talagang nakita ko ang kanyang mukha, ngunit malinaw sa aking isipan ang kanyang pangalan. Siya ay isa sa mga pangunahing sumusuporta. Mga aktor ng mga paraan ng pag-survive. Bakal na espadang si Lee Hyun-sung. Isang tauhan mula sa nobela ang lumitaw. Ngayon, talagang kailangan kong kilalanin ang sitwasyon. Soldier Nim. Ano ang nangyayari? Sinubukan kong makipag-ugnayan sa aking unit, pero ang asul na bahay. Ano ang ginagawa ng Blue House? Pakisuyo, makipag-ugnayan sa Pangulo agad. Ikinalulungkot ko. Ako ay isang karaniwang sundalo lamang at wala akong direktang linya sa Blue House. Kung ganon, bakit ka kumikilos na parang ikaw ang may kontrol? Para sa kaligtasan ng lahat ng mamamayan. Habang tahimik na sumasagot si Lee Hyun-sung sa mga walang katuturang tanong, napagtanto ko na hindi mali ang mga paglalarawan sa nobela. Gayunpaman, ganito ba talaga unang lumabas si Lee Hyun-sung? Habang iniisip ang mga komplikadong tanong na ito, nagkaroon ako ng kakaibang kutob.
Bilang tanging mambabasa ng Ways of Survival, maasahan kong sabihin sa iyo na ang unang paglitaw ni Lee Hyun-sung ay hindi ganito. Ang punto kung saan siya lumitaw sa nobela sa dulo ng unang senaryo. Ano naman ang sitwasyong ito? Naging magulo ang isip ko. Mas mauunawaan ko ng mas malinaw kung mababasa ko ang Ways of Survival muli. Ang punong ministro ay nagbibigay ng talumpati. Talagang ito ay isang antas na isang sakuna. Lahat ay nagbukas ng kanilang mga smartphone sa sigaw ng isa. Ipinihit ni Yosanga ang kanyang screen patungo sa akin. Doc Jassy, tingnan mo ito. Walang pangangailangan na maglagay ng salitang hinahanap. Ito ay dahil ang unang resulta para sa lahat ng portal sites ay talumpati ng punong ministro. Siyempre, ako. Alam ko na ang nilalaman ng video. Sa lahat ng aking mga kababayan, may mga hindi kilalang terorista na kasalukuyang aktibo sa hindi tiyak na bilang ng mga lugar, kabilang ang Seoul. Ang nilalaman ng talumpati ay simple. Ang kasalukuyang gobyerno ay magpapagalaw ng lahat ng paraan at pamamaraan upang labanan ang mga terorista at doon. Hindi na magkakaroon ng anumang negosasyon. Kaya't dapat magpatuloy ang lahat ng may kumpiyansa sa kanilang mga buhay. Hindi ko ito masyadong naisip nang binasa ko ang nobela, pero ngayon ay medyo nagulat ako nang marinig ang mga salitang iyon. Terorismo. Iyon ay magiging mas comfortable. Pero nasaan ang Pangulo? Bakit nagbibigay ng talumpati ang punong ministro? Nasaktan na ang Pangulo. Ano? Talaga? Hindi ako sigurado. Isang komento sa Naver. Peste, kung ganon, peke ito. Siyempre, alam ko na hindi ito isang peking komento. Waa! Ano? Bumagsak ang mga telepono ng mga tao nang marinig ang mga putok ng baril mula sa lahat ng dako. Nagsimula ito mula sa kanilang mga smartphone. Chiik, may malakas na tunog at ang dugo ay pumuno sa screen. Pagkatapos ng isang sandali, huminto ang mga tao sa paghinga habang naisip nila kung ano ang nangyari. Pipunong ministro. Namatay ang punong ministro. Sumabog ang kanyang ulo sa totoong oras. Maraming pangtunog na parang putok ng baril bago naging tahimik. Ang susunod na lumitaw sa screen ay isang dokaibi. Sa lahat, nasabi ko na sa inyo. Hindi ito isang laro tulad ng terorismo. Nawala ng mga salita ang mga tao habang nakabuka ang kanilang mga bibig na parang mga tanga na isda. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi ito sapat. Naramdaman mo pa bang parang laro pa rin ito? Parang napakadilim ng sitwasyon dahil sobrang kalmado ng kanyang tono. Sa hindi ko namamalayang paraan, gumawa ako ng kamao gamit ang lahat ng aking lakas. Haha, ayon sa datos, ang mga tao sa bansang ito ay magaling sa mga laro. Kaya, bakit hindi ko subukan na itaas ang antas ng hirap? Beep! Isang malaking orasan ang lumitaw sa hangin. Kasabay nito, nagsimula itong bumaba ng mabilis. Ang natitirang oras ay nabawasan ng 1-0 minuto. May natitirang 1-0 minuto. Kung hindi mangyari ang unang pagpatay sa loob ng susunod na 5 minuto, lahat ng buhay sa karitong iyon ay mawawala. Ano ito? Biro ba ito? Hindi mo ba narinig ang mensahe kanina? Uy, hindi mo ba narinig? Soldier Nim. Ano ang gagawin natin ngayon? Bakit hindi pa dumarating ang pulis? Lahat, huminahon at makinig kayo sa akin. Ang mga salita ng dokaibi ay nagdulot ng sitwasyon sa karwahe na naging napakalala na hindi na ito maayos ni Lee Hyun-sung. Nararamdaman ko siyo. Sinasakal ni Sanga ang aking kwelyo ng mahigpit. Gayunpaman, hindi ko maalis-alis ang hindi pagkakatugma ng sitwasyong ito. Si Lee Hyun-sung, isang tauhang sumusuporta, ay lumabas na. Bakit hindi pa siya lumitaw? Ayon sa alam ko, dapat ay nakita ko na siya sa ngayon. May isang pagpatay doon sa likod. Isang tanawin mula sa tren na 3,707 ang makikita sa bintana ng pasilyo. Ang kutis ng mamamatay tao sa karitong iyon ay puti. Kailangan nating pigilan silang makapasok. Huwag papasukin ang sinuman. Mahigpit na hinawakan ng mga tao ang bakal na pinto, ngunit hindi ito kinakailangan. Wala namang kaaway sa simula. Lahat ng uri ng pag-akses sa karwahe ay magiging limitado hanggang sa makumpleto ang senaryo. Kasama ng mensaheng ito, ang mga tao ay itinulak pabalik mula sa bakal na pinto na parang sila ay tumama sa isang transparent na hadlang. Ano ito? Muli, umabot ang tinig ng dokaibi, haha, may mga lugar na talagang masaya habang ang ibang lugar ay hindi pa nagsisimula. Sige, ito ay isang espesyal na serbisyo. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kung walang mangyari sa susunod na 5 minuto. Isang higanting screen ang lumitaw sa subway. Ang lugar na lumabas sa screen ay isang silid-aralan. Mga batang babae na nakasuot ng kanilang navy blue na uniforme sa paaralan. Nanginginig.
Isang batang lalaki ang kumagat sa kanyang mga kuko at bumulong, iyan ba ang uniforme ng paaralan ng Daepong? Beep 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 beep, isang nakababahalang tunog ng beep ang narinig. Kaya't nagsimula ng sumigaw ang mga babae sa mataas na paaralan. Ang ibinigay na oras ay natapos na. Magsisimula na ang bayad na kasunduan. Pagkatapos ng anunsyo, sumabog ang mga ulo ng mga batang babae sa mataas na paaralan na nakaupo sa unahan. Isa-isa muli. Mas marami pang mga ulo ang sumabog. Sumigaw ang mga batang babae sa mataas na paaralan at tumakbo patungo sa mga pintuan ng silid-aralan o mga bintana. Paano ni? Nabasag ang mga kagamitan sa paglilinis at nahila ang mga kuko, pero hindi bumukas ang mga pinto. Walang makalabas. Piyong, piyong. Patuloy na sumabog ang mga ulo ng mga batang babae sa mataas na paaralan. Pagkatapos ay sinakal ng isang estudyanteng babae sa mataas na paaralan ang kanyang kaibigan na namatay na may isang ungol. Pagkalipas ng ilang sandali, ang tanging natira sa screen ay ang huling estudyanteng babae na nakatingin sa paligid. #by 23,515 na channel. Survivor ng Daepong Girls High School, taon 2 klaseng Lee Jihye. Nawala ang figura ng batang babae sa screen. Kaya tinanong ng Dokaibi, kamusta na? Kawili-wili. Ngunit hindi na nakatingin ang mga tao sa screen. Ang mga tao na nakipag-ugnayan ng tingin ay unti-unting lumalayo sa isa't isa. Shit! Ano ito? Kahit si Yosanga ay nagpasya ng bitawan ako. Gayunpaman, hindi siya umalis sa tabi ko. Pareho kong napalaya ang aking mga kamay at inion ko ang aking smartphone. Bakit hindi pa rin dumarating yung tao na yon? May halo ng impormasyon na alam ko mula sa nobela at impormasyon na hindi ko alam. Ang tanging paraan upang makalusot sa sitwasyong ito ay muling basahin ang mga batas ng kaligtasan. Gayunpaman, saan pa ako makakahanap ng nobela? Ang nobela. Hindi siya sikat na sapat para ibahagi ng iligal. Sandali, teka lang. Isa kalakip. Nagtaka ako sandali nang makita ko ang abiso sa aking smartphone. Marahil. Hindi ba? Nalito ako sa sandaling binuksan ko ang liham. Kalakip. Ang pangalan ng kalakip na ipinadala ng may akda ay 3 paraan upang mag-survive sa isang wasak na mundo, Kirashi.